Is Semirara dead? Or is this an actual opportunity? What is up, JP here, and welcome to JP Investing. Today is February 22, 2026, and panandalian, no? For those who didn't know, I choose to stay with Semirara, no? So, isi-share ko na lang din yung mga reason ko. Pero bago tayo mag-update ng portfolio, isang mabilis lang na pagpapaliwanag kung ano yung take ko, no, sa nangyayari ngayon sa Semirara and why I choose to stay. So ngayon maraming natatakot, no, dahil dun sa issue ng contract renewal. Pero feeling ko bago tayo magpanic, kailangan muna nating intindihin yung mga facts, no. So una sa lahat, reality check. Sa Pilipinas po, ang coal operating contracts ay may maximum term na 50 years. Hindi ito automatic lifetime franchise, no. After that period, required talaga itong dumaan sa bidding process, no? Ibig sabihin, hindi ito special case laban sa Semirara kasi yung iba ganun yung iniisip ay baka yung government merong gustong ipasok na malaking player, no, na mas favorable sa terms nila, pero hindi po yun ganun, no? Yung bidding itself, normal yon, required yon. Ngayon, bakit ako nag-stay, no? Well, feeling ko kasi manalo or matalo, pero I felt like mas malaki yung chance na mananalo ulit ang Semirara, no? So bakit? Feeling ko mataas ang chance ng Semirara. Actually, nakabasa rin ako ng report sa Call Financial, no? Ang una nilang reason is incumbent advantage, no? So sila na yung kasalukuyang operator ng Semirara ngayon, kumpleto sa mga heavy equipment, no, mga well-trained workforce at established na logistics at saka infrastructure. So kapag pinalitan mo pa sila, malaking operational risk at delay yun, no? Feeling ko lang naman, no? And ang alam ko is syempre ayaw yun ng government, no? Lalo na sa sa energy sector. Pero bakit sila nagpa-bidding process? Well, yun kasi yung batas. And next reason is nabasa ko rin, no, na sa isang article na around 10 years na lang ang remaining mining life ng Semirara Island. Kung bagong competitor ka, kailangan mong gumastos ng halos 50 billion sa heavy equipment pa lang, no? Hindi pa kasama dyan yung infrastructure tsaka mga compliance cost. Isipin mo na lang, no? Gagastos ka ng ganun kalaki para sa project na may 10 years na lang. Medyo mahirap i-justify ang return on investment ng pagka ganun, eh. On the other side naman, no, samantalang si Semirara, nandyan na yung mga equipment niya, no? Sa cost na yon, mas economical para sa kanila na ituloy na lang ang operation kaysa may bagong papasok na player na naman. And last, sa energy security, no? Malaki ang ambag nila sa domestic coal supply. Ayaw ng gobyerno na ma-disrupt sa power generation. Continuity matters. Pero syempre, no, dapat din nating alamin na worst case scenario, sabihin nating hindi nila makuha yung mining contract, hindi pa rin sila zero na kumpanya. May power generation sila, business pa rin sila, no? May recurring cash flow pa rin. And of course, sa side ko, hindi ko alam sa side nyo, no? Pero I will choose to stay dahil hindi na to basta isang kumpanya lang, eh. This is an empire, feeling ko, no? And kung mawala man sa kanila yon, I have high confidence na makakahanap sila ng bagong lugar na maminingan nila, no? Para lang yung nangyari sa LTG, eh. Before, ang pinagkukunan nila ng mataas na revenue is yun sa mga tobacco nila, no? Pero nung humina yung tobacco, syempre kailangan nila mag-adjust, no? Kailangan nilang ma-retain yung revenue, mas nag-focus na lang sila sa banking. And feeling ko, kung sakaling worst case scenario, ganun din ang mangyayari sa Semirara. And nasa ng LTG ngayon, ang taas na ng LTG ngayon, no? So dahil dun sa uncertainty, bumababa ang presyo ng stock. Ang tanong, overreaction ba to sa market? Kung price in na yung risk at sila pa rin ang mananalo, syempre may upside potential na yan, no? So this is not about ignoring the risk, no?
This is about understanding the probability. Yes, required ang bidding. Yes, 50 years lang talaga ang contract. Pero economically and practically, mas logical na sila pa rin yung magpatuloy, no? Now, the real question, are you reacting emotionally or thinking like a long-term investor, no? So, para naman dun sa ilan, syempre long-term investor pa rin tayo, no? And so, with that, punta na tayo sa ating portfolio update, no? So, para sa PSEI, ganun pa rin, no? Nag-downtrend siya, syempre dahil dun sa DMCI at Semirara, no? Pero reasonable naman. So, punta na tayo dito sa ating Excel file. So, dito sa ating Excel file, nandito na tayo sa week number 123. Ibig sabihin, 123 weeks na tayong nag-i-invest sa stock market, no? Sorry, 122 pala. So, this is consist of February 16, 2026 hanggang February 20, 2026, which is nung Friday. Nakapag-cash in tayo ng 3,000 and dalawang week before that 3,000 ulit, no? So binili natin DMCI. Nakabili tayo sa DMCI ng ayan, no, nasa 8.2, 8.29 tsaka tatlong 8.26. Ngayon nasa na ba ang DMCI? Tingnan natin, no. So ayun, nasa 9.5 na siya, no, nag-bounce back na. So ayun, may kita na tayo doon kahit papaano, no. So kahit papaano na-maximize natin yung pagbagsak ng stock, no. So, stock that we sold, wala. And market value, latest market value natin is 492,612.55. So, last week, nasa line of 500,000 na tayo, no. Pero, ito yung panahon na hindi pa lumalabas yung news ng Semirara, no. So, maganda pa yung market ko dito. And with that, bumaba na siya, no? Pero okay lang yun. Kahit pa paano is panalo pa rin naman tayo, no? Positive pa rin naman. So, unrealized gain is 36,467.54. Total dividends that we receive is 31,618.92. Ito po yung total na dividend na na-receive natin sa pag-invest natin sa loob ng 122 weeks, no? So, lahat ng dividendo natatanggap and nire-reinvest ko ulit dun sa ating portfolio. And total gains natin is 136,527.55. Sayang, nasa 152 na tayo last week, pero syempre alam naman natin nangyari sa Semirara, DMCI din. So yun, bumaba. And we have a total percentage of gains that is 38,300 at 38.34%. So dito po sa total gains, nandito na po lahat ng gain natin mula unrealized gain, yung mga gain na take profit natin, mga dividendo natin, sama-sama na yan, no? Ito na yung gain natin sa pag-invest natin ng 122 weeks. So, total money invested is 356,085 pesos. So, punta na tayo dun sa comparison ng ating portfolio. Ayan, so nandito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Pinakahuli nating update is February 6, 2026. A-rate mula 43.8 naging 43.5. Bumaba ng konti. ATI 35 naging 35.3. Tumaas. Costco 7.23 naging 7.2 na lang. Bumaba ng konti. Citicorp 3.49 naging 3.43. Bumaba ng konti. DMCI sobrang bumagsak. Mula 10.9 naging 9.5 na lang siya. Philrate mula 2.98 naging 3.01. Nag-declare na nga pala ito ng dividend. Globe 1718 naging 1685 na lang. Bumaba ng konti. ICT 661 naging 680 na. So ito na yata yung all time high niya, no, sa pagkakaalam ko. Keeper mula 2.25 naging 2.29, tumas ng konti. LTG 15.9 naging 15.6, bumaba ng konti. Metrobank 71.1 naging 76 na flat. So tumaas na yung Megaworld, yung Metrobank, no. Megaworld mula 2.23 naging 2.25, tama ba? Ay, tama. Maynilad mula 19.68 naging 20.7. OGP 35 naging 37.85, yun, positive na tayo. Plus mula 14.78 naging 13.9, bumaba. RFM 5.48 naging 5.58, so tumaas. And Semirara mula
32.2 naging 25.55. So yun lamang para sa video na to. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, iniimbitahan kita mag-subscribe para masubaybayan mo itong investing journey ko, no? So ayun lamang, maraming salamat. JP out.